Yung mga nakuha natin ay yung aking mga 6 na glass ng tubig. Diyan natin ilalagay. Sandamakmak na yung mga alaga nating photos. Kaya nga minsan nag-iisip tayo ng mga bagong ideas. Naisip ko lang bakit hindi natin i-try yung iba't ibang varieties natin ng photos. Kasi marami ko ditong varieties ng photos. Tapos ilalagay ko sa tubig. So ganun lang. And ayan, meron na kayong water plant. Hello everyone! This is Sir Misunap, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Dahil nag-uulan na naman nitong mga nakakaraang araw, nakapag-ipon ako ng mga rainwater. At bala ko ngayon gumawa ng mga water plants display, no? And naisip ko lang bakit hindi natin i-try yung iba't ibang varieties natin ng photos. Kasi marami ko ditong varieties ng photos. Tapos ilalagay ko sa tubig, no? At pag-uugatin sila. Usually po kasi pag nagpo-propagate ako ng mga photos, dinidiretso ko na sa lupa, yung one leaf propagations na tinatawag natin. Pero ngayon, gusto ko lang silang i-display as water plants, kasi napaka-versatile po nung ating mga photos, Pwede po yan sa lupa, pwede sa tubig, minsan pwedeng pakapitin lang sa pool, Kahit minsan gupitin nyo na, as long as nakakapit po yung kanilang mga aerial roots dun po sa mga coco pole or sa pinagkapitan niya, kahit po gupitin na, at wala na sila sa soil, mabubuhay po sila dahil minsan po nakakatanggap sila ng nutrients, water from air, Kaya napaka-versatile po ng ating mga photos. Yun yung ating gagawin, iba't ibang varieties. Kaya antabayanan nyo po yan sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo, tutok lang po. Ayan, meron akong nasahod na rainwater. Medyo madami-dami to. Ito yung gagamitin natin dun sa ating water arrangement, kasi mas maganda po yung tubig ulan talaga. Mabilis mag-roots po yung mga kinat natin, And ayan, daling ko na to. Tapos set up ko na. Manguha muna tayo ng mga itatanim natin. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, manguha tayo ng mga photos. Pero dito pa lang, napakadami ko na pong photos. Sabi ko sa inyo, walang pagsidlan yung aking mga photos dito. May nakahang, may nakapole, at kung ano-ano pa, gumagapang na lang minsan sa tabi-tabi, Pero maghanap tayo ng iba't ibang varieties, Tapos pumili tayo ng magandang kulay. Kasi minsan, kapag yung photos ko hindi masyadong naaarawan or dun sa pinaglagyan natin sa kanya, walang pumapasok na light, talagang medyo pangit yung variations na lumalabas, Pero ang tingnan natin yung mga magagandang variations. Pipili ako ngayon, tapos iba't ibang varieties yung kukunin natin. Tara, samahan nyo ako. Ayan, dito tayo kumuha ng mga gagamitin natin, Kasi dito mas maganda yung kulay, Kasi pag nandoon sa loob minsan medyo maputla. Ito mga ma-strike yung kulay, So unahin muna natin to. Yan, golden photos yan. And kukuha lang tayo ng ilan. At lang natin sa mga internode. Yan, tapos mga pa tayo dito. Ito pakapit na sa pader. Ayoko yung mga pakapit sa pader. Ito yung mga maliliit lang, Kasi yan, yung gagamitin natin mamaya. Mga tayo yan, golden photos. Tapos ito maganda to, yung ating tingnan nyo, parang nagiging snow queen, yung kulay niya, yung white na white, pero this is a marble queen, kita nyo naman yung kanyang dakon, may mga ganyan, parang spot. So ano kaya ito makukuha? Ay, nakadikit na ata, anyways, ganyan natin, oh, yun, naputol ko na, hindi ko na kailangan guntingin, So ang ganda ng kulay nitong mga marble queen natin dito. Yan, kuhanin din natin yan. And ayan, nakuha ko na. So ayan, napunta pa natin iba. Sunod natin ito. Ito na yata yung pinaka-konti kong varieties, Napaka slow grower talaga nitong mga enjoy photos. Ito, kung kita nyo. At ang liliit talaga nila, hindi lumalaki. This one naman parang may yellow, kita nyo.
O, di ba? Ang ganda rin. Dito, medyo humaba na dito. Ito ikat natin, ano. Although yung iba, ayun, pumupunta sa ibang paso. Oh. Kita nyo. Ito, meron din pala dito, nakauslina. Maikat na lang ito. Kita nyo. Ang cute nila, wala pa akong nakitang sobrang laki ng Enjoy Photos, ano. Hindi pa ako nakakita ng sobrang malalaki talaga. Pero, natutuwa ako kasi ito, akala ko before mawawala na ako ng ganito, parang kasing ang bagal, tapos minsan hindi pa nagiging effective yung aking propagations, kaya ito yung hindi ko mapadami-dami. So etong kuhanin natin to ngayon para mag-propagate tayo nito, no. So dito naman tayo pumunta kasi neon photos naman yung kukunin ko. Parang may nakita ko ditong neon wait, hindi pala siya neon photos yung nandito nakikita ko kanina. Ito pala ay philodendron, ano. Pero ayun dito pala. Isa pa tong neon photos ko. Parang hindi ko alam kung bakit kumaunti ito. Before naman marami kong neon photos. Actually nagugulat ako bakit parang talagang nawawala sila sa sirkulasyon sa garden ko. Pero anyways, cut natin dito. At yan, kita nyo, ito maganda yung neon photos natin, no? Parang may variegations. Ayan, puti, no? May lumalabas ng mga variegation. Actually mga neon photos talagang ganyan, no? Pag nagmamature, may lumalabas sa kanilang variegations. Pag minsan bata pa, ganyan lang talaga siya. So kunin natin to. And parang wala na ditong neon photos, no. Hintayin ko pa itong lumaki. Hanapin pa natin sa ibang part ng garden natin. Ito dito, yan, yun. Meron din itong neon photos. And ito, wait lang, kuhanin natin siya. Yung manjulas ko naman, dito yan nakalagay. Actually isang puno na lang to pero surviving pa rin siya, no. At ayan, ang laki na niya. Dito lang ako nag-harvest, ano. Actually, nakakuha na ako ng marami nito. Dinala ko sa Santa Maria, kaya lang ilan lang yung nabuhay, ano. At iniingatan ko to kasi isang pole na lang po ito, yung aking manjulas dito. And kapag halimbawa, iyan ay nawala pa, talaga namang grabe, no. Wala na tayong pagkukuhanan. Ngayon, magpapatubo ako nito para mapadami natin, ano. So, magkakat tayo ng mga manjulas natin. And ito pa kasi nakakapit na sila, no. Pero ito mabilis sa akin lumago itong manjulas, ano. Kaya lang hindi siguro ako nakakapag propagate ng madalas, kaya ganyan. So kuhanin natin itong nandito. Hindi natin siya gupitin. And maganda yan kasi totoo lang, ang ganda ng manjulas, ano. Lalo na yung may mga buo-buong green na ganon. Kasi usually nakikita natin sa manjulas, meron ng mga nahahalong ganito. Pero before kasi ito, nanggaling ito dun sa talagang plain na plain lang. Yung naghahati yung mga kulay nila. Yung green, yung pagka-gray, dark green, yan, yellow and white. Yan, kaya nakakatuwa. Anyways, ito possible pa lang yung nandito. So wag natin masyadong ubusin at baka mamaya wala na tayo nito matira, no. Pero mabilis naman, tutubuan din yan. Itong isa na to, nakakapit na. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kapag nakakapit na po sa pinaka ganyan, kahit puputulin nyo po yung kanyang mga stem, mabubuhay po yan, ano, at mag-grow dyan. And the last one, yung ating sleeping photos, no. Parang kakukuha lang dito. Parang naunahan ako, no. Kasi minsan nauuna sila. Ay, pero may tumubo dun sa baba. Tingnan natin ayan. Meron na sumusulod dun. Ayan, So kapag halimbawang mature na pala yung inyong mga sleeping photos, meron nang umuusbong dyan, no, sa ilalim. Anyways, marami na naman kami na propagate dito, no. Kaya lang po minsan mapansin ko sana. Ito, may nakarating na rin dito, tingnan nyo. Humapang na rin dito, no. Kunin natin itong mga nakagapang dito. Yan.
Ang ganda ng sleeping photos kapag talagang yan, cut muna natin. Kapag talagang hindi pa sila bumubuka, ang ganda nila. Ang kanyang mga pattern, tingnan nyo. Look. Parang tulog nito. Pero may times na bumubuka po yan, katulad nito. Oh. Yan oh. Look. Ito oh. See? Kaya lang, sabi ko nga ito, madalas po pamahayan yan ng mga spider. Yung mga sleeping photos. Kaya i-check nyo po yung pinaka gitna ng kanyang dahon. Ano? So cut natin dito. Lumampas na naman to sa pole. Ayun, nahulog. Damputin ko na lang mamaya. No? And eventually naman po, iyan ay magkakaroon ng panibagong mga suloy. So, ito yung aking sleeping photos. So, ito na nga. At yung mga nakuha natin ay yung aking mga 6 na glass ng tubig. Diyan natin ilalagay, ano. At ating gagawing water plants itong mga photos. Natutuwa ako dito sa mga photos na ito. Kasi ito lang yung talagang mga common, no, na madalas nating makita sa mga garden. Minsan, may nagbebenta yung parang, halimbawa, tulad ng kinukwento ko sa inyo kanina, pag nagputi-puti, yung parang snow queen. Tapos, minsan, iba rin yung varieties kapag nakabuo. Pero ang nakakatuwa sa kanila, nakakabuo tayo ng iba't ibang design, no, sa dahon. Yan yung ating gagawin ngayon. Gagawin ko is single propagation. Ano? Tatanggalin natin yung mga internode. Yan, yung mga ganito. Kukunin lang po natin. Yan, yung may mga nodes, no. Nakakatuwa kasi naalala ko lang nung bago ako sa pag-aalaga ng mga photos, yung mga ganito po, tinatanim ko. Yan. Ito mga ganito. Ito po, baliwala na to. Yung mga stem na yan. Ito yung mga internode na tinatawag. Kapag tinusok nyo yan, hindi yan mag-uugat, no. Kaya wag na kayo mag-try, no. Yung iba kasi minsan ganun. Pag bago pa lang sila nag-aalaga, akala natutubo pag tinanim. Pero hindi, ano. Para lang hindi na kayo mag-aksaya ng oras. So, yan. Ganyan lang po gagawin natin. Puro single propagation. Tapos pag mayroong mga aerial roots, gupitin nyo na. Kasi ang importante sa atin, yung madidevelop na bagong roots, no? Ayan. So, ang gawin ko muna is, ikat ko muna to lahat na to, tsaka tayo maglagay sa ating tubig. So, samahan nyo muna ako at magkakat tayo, no? At, yan, igugrupo-grupo natin para hindi magkanda halo-halo, no? So, nakakatuwa lang dito po kasi nakakalibang, no? Yung pag gugupit-gupit, no? Nakakalibang siya. At the same time, mas mabilis dadami yung photos nyo. Kita nyo naman yung akin talaga dito. Sandamakmak na yung mga alaga nating photos. Kaya nga, minsan nag-iisip tayo ng mga bagong ideas, ano? Para po, yun yung ating panibagong pagkakaabalahan. And ayan, so kung gusto nyo yung mga photos nyo po talagang mapadami nyo, mag-cut kayo, no, kasi iba natatakot. Alam nyo po ba kapag halimbawang yung photos sobrang tagal na, no, at gumulang na, minsan po nahihirapan silang magpalaki ng dahon do sa dulo, no, dahil lalo na kung walang kakapitan, ano, dahil yung energy ay hindi na nakakarating pa dun sa dulo o sustansya. Umaasa na lang sila dun sa nakukuha nilang nutrients and water from air. So kapag wala na silang kinakapitan, lumiliit na yung dahon. Kaya ako parang sinasuggest ko na mag-cut kayo, no, kung gusto nyo silang palaguin. So cut muna natin tong lahat ng to.
So, eto na. Yan, na natin. And meron tayong 6 na klaseng photos dito. Ayun yung lalagay natin doon. So, maglagay na tayo sa tubig. So, mag-start na tayo. Unahin natin to. Yung ating golden photos. Ito yung mga konti lang kinuha ko nito. Ewan ko siguro dahil medyo sawa na ako. At laging sila yung nakikita ko. Kaya konti lang pinuha natin ito. Anyways, maganda rin naman yan. Na yan, hindi masyadong makapal. Oh. So, ganyan lang. Ibababad lang natin siya na ganyan. Look. Yan, okay. Diba? Tapos natin yung camera natin at para makita nyo. So, ayan. Tingnan, meron na tayong isa dito. Parang feeling ko ang pinakamarami kong nakuha, parang na-excite ako, yung Manjula. Ito, tingnan natin kung kakasya siya dito. Pero, feeling ko ang dami. Tingnan nyo naman. O, pwede nyo siyang talian kung gusto nyo. Halimbawa, bet nyo na mas nakakompress sila. Pwede nyo silang talian ng goma. Dito sa pinakapuno, o pag ganyan. Tsaka nyo sila ilubog, no. Pero, yan. Tignan muna natin. Pero ito, sasaksak-saksak ko na lang to. Wala ko dito yung nalampasan, no. So, pat natin ito. Yan. Ang mga photos, hindi naman to masyadong maarte, no. Kasi, baka nag-iisip kayo na baka mabulok. O, ganyan. Hindi naman. Actually, matitibay yung mga photos natin. Ang dami ko talaga nakuhang Manjula. Feeling ko yung Manjula na to para magiging bouquet yung itsura niya, no? So, ayun yung ating Manjula. Ayan, pwede nyo talian kung halimbawa gusto nyo nakatali, itali nyo ganyan. Pero kung halimbawa naman na trip nyo lang mabilis na gawa, huwag nyo na itali, ganyan nyo na lang pagkabit-kabitin nyo, tsaka nyo ganyan. Yan, o pa. Diba? Mas maganda. Diba? So, ganun lang. And, ayan, meron na kayong water plant. Maganda pala pag kapag halimbawang makapal, no? So, yung ating Manjula. Next natin, kaya isunod natin. Ito, yung neon. Neon photos natin. Ganyan na natin, para hindi na isa-isa. Mahirap forma kapag halimbawang isa-isa. Pag nakaganyan siya at ilulubog mo, mas madali. So, ito. Ang haba ng ugat. Cut natin ito. Ang ganda rin ng neon photos, diba, no? Parang kakaiba yung kulay niya talaga. Yung parang nakakabuhay. So, ilagay natin dito. Ayan. Meron na tayong water plant photos na gawa sa ating neon. Ayan. Sunod na natin. Ano pa kayo lalagay natin? Next naman natin, Marble Queen naman. Marble Queen. Medyo konti rin yung naikuha ko sa Marble Queen. Ito, nilagay pa isa. Ito yung ating Marble Queen. Pagsama-samahin natin. So, maganda sa mga Marble Queen yung maiinitan kasi mas pumuputi, kasi kapag halimbawa pong wala sila sa araw o kulang yung araw nila, nagiging parang yellowish na green. Oo, mas lamang yung pagka-yellow niya. Unlike nito, parang puting-puti. O, tingnan nyo. So, mas makikita mo yung puti niya. Ayan, cut natin yung excess. Ayan. So, ito na yung ating water plant na Marble Queen. Next natin ay itong ating ang dami nito. Ang tawag din minsan dito Shangri-La. Pero alam nyo ba, nagba-variegate din to. Oo, nagiging parang nagkakaroon din siya ng yellow. Yellow dun sa kanyang mga dahon. Kaya minsan magugulat ko, ay,
Bakit mayroong variegations? Variegated na sleeping photos. Pero talaga po lahat ng photos, sabi ko nga sa inyo, yung neon photos, nagkakaroon sila ng mga variegations, ano. Oh, ibang klase din, no, yung itsura, oh, ganda. And the last one, but not the least, itong ating mga maliliit din, mga cutie-cutie, yung ating Enjoy. So, Pearl and Jade din, minsan, tawag sa kanila. Pero iba daw yung ano nun eh, varieties nun eh. Kaya lang, depende sa variegations. Depende sa araw na nabibigay nyo eh. Kaya naiiba yung variegations, ano. So, minsan ikaw makakagawa ka ng sarili mong talagang variety dito sa mga photos eh. Kasi nga eh, yan, dahil dun sa kanilang araw o sunlight exposure, ano. So, ito naman. O, ibang klase rin, ano. Mga maliliit naman. O, ayan na. Ito nyo. Papakita ko sa inyo ng mas malapitan, ano, para mas ganahan kayo mapanood. So, eto na yung ating iba't ibang klaseng photos, ano. At, ano mas nagustuhan nyo dito sa mga photos natin? Anong variety na magandang ilagay sa tubig? O, i-comment nyo lang po dyan, ano, kung ano yung mas nagustuhan nyo doon sa ating mga pinakita sa inyong varieties ng photos na nilagay natin sa tubig. Eventually po yan, mag-uugat na yan. Makaka-develop yan ng bagong roots. Yung kulay white na medyo manipis na roots nila. So, mga 2 weeks yan. Makikita nyo na medyo kumakapal-kapal na. Pero kung mas mabilis, 1 week pa lang, makita nyo na may growth yan, ano. At yan lang naman po. Tapos palitan nyo lang po, no, every week yung water, no, kasi kapag hindi nyo po yung pinalitan, lulumutin, tapos medyo magkakaroon ng mga kitikite, no, at magiging prone pa yan, ano, na makakuha kayo ng dengue kapag halimbawang hindi nyo pinalitan. So magpalit po kayo ng tubig every week, ano, para yung halaman nyo po ay mapanatili nyong maganda. Okay. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video. Pwede kayong gumawa ng ganyan, ano, magandang ilagay sa office, syempre sa mga living room, sa mga dining set, no. Maganda yung mga photos, ano, na ipang display, lalo na kapag nakapag-water plant. So, ayan, I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, eh, mag-subscribe na po kayo, no. Pati po propagations tips, no, meron po tayo dyan sa ating mga video. Eh, pindutin nyo yung subscribe button, pati notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP. And this is Hermes Sunaho. Hanggang sa muli nating video, huwag kayong absent. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!